Tunog ng dahan-dahang pagpalo ng bating o wagawil ng hukom. Sabay pasok ng malungkot na string o orkestra at mabigat, mabagal na drum beat. Sabi nila, ang batas ay walang kinikilingan. Sabi nila, para sa lahat ang katarungan. Pero bakit ang timbangan laging nakasandig sa may pera? Makinig kayo, silipin natin ang likod ng kurtina. Umpisahan ko sa kwento ng perang nawawala na imbis na sa kalsada sa bulsa nila dinala. Flood control project, tulay at mga ospital kinaltas, tinapisan, ginawang padong personalan, gingrambilyong buwis na galing sa pawis ng masa, naging marangyang sasakyan at mansyong nakabakod sa plaza. Habang ang karaniwang tao nagtitiis sa traffic at baha, sila na may naka-escort sa daan ay nagmamaganda. Pumirma man ng dokumento, nag-imbento ng ghost project, kunwaring may ginagawa pero bulsa ang pinoprotect. Ang dumi ng sistema, amoy bulok na basura, pero kapag humarap sa TV yung abait ng mukha. Ang batas ay para lang sa mga nakaupo sa pwesto. Kapag silang nagnakaw, ang tawag ay budget ng proyekto. Kapag mahirap ang kumuha ng panlamon sa lamesa, diretso sa selda, walang piyansa, kulong sa pusa. Nasa ng astisya. Dito sa ating ang hustisya ay may presyo at mukha. Kapag senador ang may sala, dadaanin sa luha, magpapakita sa wheelchair, may neck brace na suot, biglang magkakasakit kapag ang kaso ay umikot. Absuelto sa korte o kaya'y house arrest na marangya. Paglipas ng ilang taon, tatakbo muli layana. Pero subukan mong manggaling sa hanay ng gipit, isang latang gatas lang ang makuha mong pilit. Hahantingin ng pulis, bubugbugin sa presinto, bibitayin sa balita parang kriminal na eksperto. Ang batas ay parang sapot ng gagamba na marupok, hulihin ang lamok pero ang agila'y nakakalusot sa urot. Para lang sa mga nakaupo sa pwesto. Kapag silang nagnakaw, ang tawag ay budget ang proyekto. Pero kapag mahirap ang kumuha ng panlamon sa lamesa, diretso sa selda, walang piyansa, kulong sa pusa. Kaya yung pera ang kanilang kinukurakot araw-araw, pati ang kinabukasan ng kabataan ay natutunaw. Pondo sa edukasyon, ginawang pambili ng boto ang mga pampublikong paalang. Kulang-kulang ang kwarto, gusto nilang manatiling mangmangang mamamayan. Para tuwing ereksyon, madali silang mauto sa daan. 1 kilong bigas at 500 pisong papel, ipapalit sa 3 taong hirap na parang impyerno sa selel. Habang ang mga anak nila ay nag-aaral sa abroad, ang mga anak ng mahirap sa murang edet ay pagod. Nilalamon ng sistema ang pangarap ng marami, dahil ang kapan ng bayan pinaghihatid ang mga linta at buhaya na madami. Ang batas ay para lang sa mga nakaupo sa pwesto. Kapag silang nagnakaw, ang tawag ay budget ng proyekto. Pero kapag maghirap ang kumuha ng panlamon sa lamesa, diretso sa selda, walang piyansa, kulong sa pusa. Diyaw tangtangkan tayo, mananatiling tahimik. Hanggang kailan titiisin ang kanilang bawat pitik? Ang mikropono na hawak ko ay hindi para sa ingay, kundi para magsilbing salamin sa katotohanang lantay. Hindi ko kailangan ng palakpak o sikat na pangalan. Ang nais ko lang ay magising ang isip ng bayan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kanilang silya, kundi nasa kamay na nagkakaisang pamilya. Matatapos din ang ulan, matutuyo ang baha, at ang mga nagnakaw sa bayan haharap din sa dusa. Isulat ang kasaysayan, tandaan ng bawat mukha. Ang batas ng tao ay may butas, pero ang sa itaas ay walang kawala. Ihina ang drums, matitira ang malungkot na piano, putsabang may seryoso at bumubulong na boses. Milyon ang nawala, pero ang natira ay ang boses natin. Huwag mong kakalimutan ang kwentong ito. Tuwing titingnan mo ang timbangan ng katarungan, ang
para sa ilan lang.